Hi guys! Ito pong post na ito ay napakatagal na. Makikita niyo po yan dito sa isang account na to ni Atty. Leni Robredo, Leni Hirona Robredo, February of 2017. So ito ay nahalungkat ng maraming pulangaw. Shinare at nilagyan ng kung ano-anong caption at syempre nagmarunong. Matindi kahit yung mga lumang posts na ni Atty. Leni Robredo, hahalungkatin po talaga ng mga yan, ng mga pulangaw na social media influencer para maghanap ng kasiraan at pwedeng ikabagsak ni Atty. Leni Robredo. Pagod na rin po itong mga pro-BBM vloggers dahil gusto nila kasing patunayan. Naghahanap sila ng konkretong patunay doon sa sinasabi nila na lutang at bobo si Atty. Leni Robredo. Kaya bigong-bigo yung mga yan. Napakasaklap. Lalo na po si Mr. Jason sa kahit alam niya na halos wala nang tumatangkilik sa kanyang mga social media account, YouTube man yan or sa Facebook, kahit alam nila na wala na halos talaga, walang views, walang nanonood sa mga live, nananatili sila sa social media. Dahil siguro yan yung paraan nila para kahit papano mapansin pa rin. Abay, kahit siguro huling taon na ng term or ng administrasyong ito, magpapapansin pa rin yung mga yan, baka nga sakali. Diba? Alam niyo naman ang intensyon ng mga katulad ni Mr. Jason sa. Papakita natin kung ano yung kanyang caption, kung ano yung pagkakaintindi niya dito sa post na ito. Ulitin ko lahat ng mga influencers na yan, ng mga pulangaw, nagmamarunong lang po yung mga yan. Wala po talagang alam yung mga yan. Okay. Ang saklap, no? Dahil ang nakikita ko sa mga yan, bigo po sila sa kanilang mga piniling karera, profesyon sa buhay. Bigong-bigo yung mga yan, kaya social media ang pinagbalingan. 'Di ba? Unlike mga kakamping na nasa social media, lahat po kami, lahat yung mga kilala lalo, hindi ako kasama doon. Lahat ng mga kilala na kakamping na nasa social media, lahat po yan may kanya-kanyang trabaho. May kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Ang ibig sabihin, yung ginagawa namin sa social media, ito po ay passion. Ito po ay isang paraan para ipakita or ipaglaban namin yung aming advocacy. Nalabanan nga ang kasinungalingan. Okay, balikan natin to. Sabi dito, stood as godmother at Felicia's confirmation this afternoon and ended up having a good time jamming with her grade 6 classmates. One of them told me, I voted for you. So yon, grade 6 students, isa doon ay binoto daw si Atty. Leni Robredo. So ito po yung nakitang mali ni Mr. Jason sa at ng marami pang iba. Bakit daw grade 6 ay botante na? Ngayon ko lang ito sasabihin. Talaga po bang hindi kayo nag-iisip, Mr. Jason? Talaga po ba? Alright, antindi kasi. Ito yung caption na ginawa niya, nung shinare niya to. So, ito, tinabunan naman niya yung mga grade 6 pupils. So, ito yung kanyang caption. Iba ka talaga, Maria Leonor Hirona. Viuda de Robredo. Sa bawat bukas mo ng bibig, hatid ay 1,000 halakhak, kasiyahan at kabaliwan ang iyong hatid. Tignan niyo kung paano or ano yung mga pananalita ng isang Mr. Jason sa. Napakalayo niyo po kay Atty. Leni Robredo. Hinahangaan po siya sa buong mundo. Siguro po alam niyo naman na napakaraming pinuntahan na iba't ibang institution si Atty. Leni Robredo para maging guest speaker. Nilibot niya na halos ang buong mundo. Kilala siya na mabuting leader at kahanga-hangang leader sa buong mundo. Okay, ay kayo po, ano pong meron sa inyo? Kahit nga buhok, halos wala na kayo Yun pa kayang gray area, baka wala na rin. So wag po kayong pakasisiguro, okay, na naiintindihan nyo etong post na ito ni Atty. Leni Robredo. Dahil dito po, kayo po ang nagiging katawa-tawa. Okay, you never cease to amaze me, sabi niya. You are one of a kind. Kaya siguro yung mga supporters niya, paniwalang-paniwala na nanalo yung manok nila. Imagine, grade 6 pupil nakaboto sa kanya, hindi kaya masiraan ng bait ang COMELEC
neto. Alright, mukhang hindi talaga aware si Mr. Jason sa mga nangyayari sa paligid natin. Okay, grade 6 daw, paanong nakaboto? Correction, Mr. Jason sa. Alam niyo po, kahit nung ako ay nasa elementary, meron din po akong classmate na di hamak na mas matanda sa akin, sa amin, sa mga regular or kaedad ko na estudyante. Naalala ko to nung ako po'y nasa grade 6, meron po akong classmate na 20 years old na po. At siya po ay butante ng mga oras o mga time na yon. Maliwanag po ba, Mr. Jason sa? Talaga ba? Yung grade 6 lang ang pinagbasihan mo? Talaga po bang wala kayong kaalam-alam kung anong nangyayari? Example, dito sa school na to. Eto totoo meron po ditong grade 1 na 12 years old. Okay. Meron din po ditong grade 1 din na 17 years old. Okay? At alam niyo po, meron ditong grade 4. Bakit ko pala alam itong mga to? Sila po ay bumibili sa tindahan namin. At nung una, nagtataka ako bakit para mga high school na itong mga estudyante na ito. Yun pala ay mga late nag-enroll, nag-aral. Ganon po sa probinsya, Mr. Jason sa. Meron po talagang mga late na estudyante, late mag-aral. So, ganon ang nangyari. Ulitin ko dito po, meron po ditong 18 years old na grade 5 or grade 4 ata siya. Tapos meron din pong isang 20 years old na grade 6. Yan, tignan nyo. Maliit lang tong school na to. Pero nakikita nyo may 17 years old na grade 1. Okay. Hindi na natin dapat alamin kung bakit huling-huli na yung kanilang pag-aaral, 'di ba? Pero sana Mr. Jason sana wag mong gawing basehan yung grade 6. Nakikita dito kung gaano po kayo kababaw. Nakikita dito ko na hindi po talaga kayo nag-iisip